ito daw pong si Senator Bato, hindi na daw po sumasagot para hindi daw po matrace mga kababayan. At dito, dinipensahan din ni Senator Amy Marcos at sinasabi niya na nagtatrabaho daw po itong si Senator Bato kahit hindi naman natin nakikita na pumapasok sa kamera. Anyway, mga kababayan, ito play po natin. Niya, si Secretary John Vic, ang sinasabi wala naman daw sa kanila at sa pulis ang warrant. Ano ba talaga kung kayo hindi magkaisa at panay ang announce ninyo ng paiba-iba? Ay, wait lang, parang ano to, yan. Ang dati, nung umpisa, talaga nagte-text pa yun sumasagot pa Pero ngayon, hindi na sumasagot, nate-trace daw yata. Nung umpisa daw mga kababayan, si Senator Bato de la Rosa daw, sumasagot pa daw po sa mga tawag. Ngayon daw mga kababayan, hindi na daw po sumasagot. At ibig sabihin, sa madalit salita, hindi na nakikipag-usap dahil baka nga daw nati-trace mga kababayan kung saan po yung lokasyon na kinaroroonan. So ibig sabihin, sa madalit salita, si Senator Bato de la Rosa ay talaga pong nagtatago na. Ang mga cellphone, ang kinukumusta ko na lang yung asawa niya, si Nancy at saka yung mga anak. Pero ang alam ko nagtatrabaho pa rin kasi nakakapirma pa rin Pumipirma pa rin, nagtatrabaho pa rin. Kaya medyo hindi naman yata tama. Kayo ba? Yung mga nanonood ba sa atin? Naniniwala ba kayo na nagtatrabaho pa rin si Senator Bato? Hindi, ako nagtatanong lang naman. Naniniwala po ba kayo na si Senator Bato ay nagtatrabaho pa rin? Kahit hindi nyo nakikita sa Senado. Diba? Sinasabi na no work, no pay. Kasi still working, sa totoo lang. Ang akin lamang, bakit announce na meron ng warrant? Parang tinatakot yung tao. Kung may warrant na, iserve na. Bakit inuupuan? Ano bang... Alam nyo, eto pananaw ko dyan. Yung sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na may arrest warrant na itong si Senator Bato pero hindi pa official mga kababayan. Nakakay Senator Bato na yun kung matatakot siya o hindi. Ngayon, hindi rin naman basta-bastang tao si Senator Bato. Siya po ay senador na may koneksyon. At imposible naman na hindi niya pa iimbestigahan yung sinabing yan ni Ombudsman Boying Remulla. So ngayon mga kababayan, pinaimbestigahan niya siguro ni Senator Bato de la Rosa at the same time nakita niya nung pinaimbestigahan niya na meron nga. Ano po kasi mismong kinumpirma din yan ni Harry Roque na may arrest warrant nga yung kanyang kaalyado. Timing ang inaasahan. Parang tinatakot Saka hindi kasalanan ni Ombudsman kung talagang akla at matatakotin etong si Senator Bato at walang isang salita. Di ko maintindihan dahil sinasabi ni Ombudsman Remulla na yung warrant nandyan na. Samantalang yung kapatid niya, si Secretary John Vic, ang sinasabi wala naman daw sa kanila at sa pulis ang warrant. Ano ba talaga kung kayo hindi magkaisa at panay ang announce ninyo ng paiba-iba, dapat ilabas na yan. Hindi ko talaga maintindihan ano na inaantay. I think it's unfair, and if the warrant is actually... Eto mga kababayan, tanong ko lang sa inyo. Paano naging unfair yung sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na may arrest warrant na itong si Senator Bato? Di ba nakakay Senator Bato na yun kung maniniwala siya or hindi? So ngayon kung matapang si Senator Bato gaya ng sinasabi niya dun sa mga nagdaang kampanya, campaign rally po niya, dapat magpakita siya. Lumabas-labas siya at magtrabaho na siya. Di ba pumasok siya sa Senado at tawag dito, at gampanan niya yung sinumpaan niyang tungkulin sa taong bayan, lalo na doon sa mga nagtiwala sa kanya. Hanggat hindi po siya pumapasok, mga kababayan, isa lang iisipin ng taong bayan, duwag ka, Senator Bato. Puro salita ka lang. Hindi mo kayang panghawakan yung mga salitang binibitawan mo. Actually there, it should be issued, it should be served and responded to by the lawyers. Ayun yung sabi ni Senator Bato, ni Senator Amy. Napaka-unfair nyo daw. Kasi tinatakot nyo daw Tinatakot nyo daw si Senator Bato. Dapat hindi nyo daw tinatakot. Kasi sinasabi nyo daw, wala pa naman palang arrest warrant. Pero sinasabi nyo, meron na. Alam nyo naman na matatakotin itong si Senator Bato. Kaya yun, hindi na nagpapapasok mga kababayan. Di po ba? Kaya nga ako, hindi ako naniniwala sa sinabi ni Senator Amy
na nagtatrabaho dahil pumipirma, paano natin paniniwalaan yon kung hindi natin nakikita? Di po ba mga kababayan? Kaya ito, payo ko kay Senator Bato, dapat Senator Bato, magpapasok ka na. Dapat Senator Bato, wag mo biguin yung mga taong bumoto sa'yo, baka pag tumakbo ka sa sunod, di ka na manalo. Di po ba mga kababayan? Anyway, eto, tuloy pa natin yung usapin na yan dito pa. Kasi, meron na naman po ulit na banta si former Senator Trillanes kay Senator Bato de la Rosa kapag ka daw po hindi pa ito pumasok. So sabi dito sa Di Umano, mga kababayan, yan po yung ating source. Sabi po dito, yan, those are grounds for explosion. Former Senator Antonio Trillanes report, nag-warning daw that Senator Ronald Bato de la Rosa could face disciplinary action in the Senate over his continued absences or absent from official duties, mga kababayan. Sabi pa dito ni former Senator Trillanes, nag-a-absent na ngayon si Senator Bato. Those are grounds for explosion sa Ethics Committee ng Senado. So ipofile ko rin yan kung sa Nexon na wala pa rin si Bato. I'll be filing the ethics case against him for the reflection of duty, mga kababayan. Trillanes said in an interview with Christian Isguera on Fact First, mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, pag hindi pa rin daw pumasok si Senator Bato de la Rosa after daw po ng SONA or sa next SONA, ibig sabihin, mga kababayan, karapat dapat na siyang filean ng complaint, ethics complaint, at dapat na rin po siyang patawan ng disciplinary action kasi unfair naman sa mamamayang Pilipino yan. Napakagarapal at napakakapal naman ang mukha kung sasahod ka pero di ka nagtatrabaho. Di po ba, mga kababayan? Parang napakasakit naman kung iisipin yan sa isipan ng ating mga kababayang Pilipino na sila araw-araw silang pumapasok, gumigising ng maaga, bumabiyahe ng malayo para lang makapagtrabaho. Di ba? Kasi pag hindi sila pumasok, wala silang sasahudin. Samantala na yung tax na kinakalta sa kanila, pinapasahod lang dito sa mga politikong hindi nagtatrabaho. Ari ba kayo sa ganyan? Siyempre hindi. Di po ba, mga kababayan? So sabi pa dito, De La Rosa has been absent from Senate session and activities since November 11, 2025. He's prolonged absent followed by public claims by Ombudsman Jesus Crispin Remulla that the International Criminal Court had issued a warrant for his arrest in connection with the Duterte administration war on drugs. Mga kababayan, yan po yung sabi dyan. So ngayon, sabi ni former Senator Trillanes, quote-in-quote, kung titingnan po natin, kung sa Nexona wala pa rin si Bato, I'll be filing ethics case against him for the reflection of duty, mga kababayan. So dapat naman talaga na masibak itong si Senator Bato de la Rosa kung hindi po siya magtatrabaho at kung hindi niya gagampanan yung kanyang trabaho. Mga kababayan, dapat po siyang masibak. Kasi kung sa normal na tao nangyari yan, baka matagal lang sibak. Di po ba, mga kababayan? Kayo ba, payag ba kayo sa ganyan? Na pinapasahod nyo pero hindi nagtatrabaho. Siyempre, mga kababayan, medyo mabigat yan. Kung iisipin ng mga kababayan Pilipino natin, lalo na yung mga minimum. Yung mga minimum wage na talagang kung kikwentahin yung sinasahod nila kung siya katapusan tapos kakaltasan pa ng tax, papasahod lang sa mga walang kakwenta-kwentang senador, masakit po talagang isipin yan. Ano po, mga kababayan, kaya dapat po talaga, Senator Bato, kung may hiya ka naman sa taong bayan, na may dapat magtrabaho ka na at pumasok ka na sa trabaho mo. Huwag masyadong garapal at makapal ang mukha, mga Senator Bato. Di po ba? So kayo, mga kababayan, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan. Dapat po ba na hayaan lang natin na ganito ang ginagawa ni Senator Bato? Papasok lang siya kung kailan niya gusto. Diba? A-absent ng napakatagal na panahon pero diretso sahod. Payag ba kayo sa ganon? Anyway, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.